Hello Beshies! Welcome back ulit dito sa aking channel, and today's video, i-share ko na naman sa inyo itong isang bagong loan app na pwede daw tayong makahiram dito ng 90,000 pesos. Safe and reliable din daw mga Beshies. Safe loan compliance loan platform at napakadali lang daw umutang sa loan app na ito. Ayon pa nga dito ay may 4.8 stars. So kung dito tayo magbe-base mga Beshies ha, ay parang okay nga na utangan kasi mataas yung star. So, ibig sabihin yung mga nag-try na umutang dito ay maganda yung naging experience. Kung totoo nga, itong ratings na ito or yung star na binigay ng mga naglagay ng reviews sa loan app na ito. Pero, wag po tayong magpakampante mga Beshies sa mga nakikita natin na star kasi minsan na baka empleyado lang din nila yung naglagay diba ng reviews na may mataas na star. Kaya nga po, yun yung gawin ko ngayon. Susubukan yung loan app na ito para makita kung paano nga ba magbigay ito ng loan amount, mataas ba or hindi, yung interest and processing fees, mahaba ba yung loan terms or short term lang. So, pero bago ang lahat, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe nga para maging updated ka sa iba't ibang mga videos na ina-upload po natin, kung ano yung mga legit at hindi legit na pwede nating mautangan online. So, let's get back to the topic mga Beshies. And here nga, Apply Peso Fast Loan App Philippines. Itong isi-share ko sa inyo. So, same with other loan app na naman na kailangan nating mag-log in. Under ito ng QuickBucks Lending. And ayan, latest release daw ito mga Beshies or bagong-bago daw yung loan app na ito. At ito na nga yung sinasabi ko na hanggang 90,000 pesos yung pwede daw mahiram. So, dito nga mga Beshies, same with other loan app na ilalagay lang natin ulit yung ating valid mobile number. Open up unlimited possibilities. And once na-tap mo yung get OTP, ay may matatanggap nga po tayo ng one-time password na input nga lang natin dito. At ito na nga, your maximum loan amount ay 30,000 lang. So, diba, 90,000 yung nakalagay sa app nito, kaya lang naging 30,000 at di ba auto-submit din yung loan application ko mga Beshies kasi pagka-click ko ng apply now ay lumabas na agad ito na kung saan pwede daw akong makahiram ng 2,000 pesos lang. So bali naloka lang ako mga Beshies kasi akalain mo 90,000 pesos tas naging 30,000 pesos at sa dulo nga ng aking loan application ay naging 2,000 pesos lang pala yung pwede ko daw mahiram sa loan app na ito, diba? So kung mapapansin niyo dito mga Beshies ko ha, product name Speed Peso and then loan amount ay 2,000 pesos daw. Pero doon sa 2,000 pesos, hindi po natin ito matatanggap ng buo. Kasi meron nga itong mga ikakaltas, di ba? May mga ikakaltas bago nila i-disburse yung loan proceeds. Kagaya nito mga Beshies, doon sa 2,000 pesos na loan amount na maaprubahan, ang matatanggap ko lang ay 1,200 pesos dahil meron itong service fee na 800 pesos agad. Kung mapapansin nyo, yung interest at yung other fee ay 0 lang naman. Doon sa 2,000 pesos na naaprubahan, bali ang matatanggap ko nga ay 1,200 pesos dahil may service fee na 800. Though dito sa interest and other service fee ay 0 yung nakalagay nga. Pero diba, dito sila bumawi sa service fee na 800 pesos. Kaya isang loan app na naman mga Beshies na hindi ko nire-recommend sa inyo. Pero kagaya nga, nung palagi kong sinasabi na option nyo pa rin kung susubukan nyo or kung uutang pa rin kayo, kahit nga napanood nyo yung buong video natin na yung loan app pala ay, or yung loan app na gusto nyong utangan pala ay may mataas na service fee. So, and yung loan app na ito ay medyo nakakalito lang din o medyo deceiving, di ba? Kasi ang nakalagay nga sa kanilang app, di ba, ay 90,000 pesos yung pwedeng mautang. Pero nung sinubukan ko, or nung i-open ko itong app nila, tapos ang pambungad ulit ay 30,000 pesos yung pwede kong mahiram. And then sa dulo ng aking loan application, naging 2,000 pesos lang na naman daw. Iba-iba yung loan amount na nilalagay nila. Kaya isang loan app na naman nga na hindi ko nire-recommend sa inyo. So ito yung sinasabi ko, diba, na nakalagay sa kanilang app na 90,000 pesos yung pwedeng mautang. Pero hindi pala, diba? Kaya nga mga Beshies, ugaliin nyo na manood ng iba't ibang mga reviews or magbasa ng review ng iba't ibang mga umutang sa loan app na sinusubukan nyo or gusto nyong utangan. Kasi baka ang alam nyo na okay
na pwede nyong utangan ay hindi pala okay, di ba? So, kagaya nga nito mga beshies, yung loan app na ito, di ba? Nung inopen natin yung app, ang bumungad agad sa atin ay 30,000 pesos yung pwedeng mautang na may loan terms daw na 121 days or halos sa 4 months na loan terms kasi 121 days. Interest rate daw ay 0.05% per day. Pero kung mapapansin nyo doon sa dulo ng aking loan application, 0 yung interest rate pero bumawi sila sa service fee, diba? So, kakalito at kung bago ka pa lang sa ganitong pautangan online or sa mga loan app na ganito, pag ganito yung bumungad sa'yo, parang okay siya utangan, diba? Kasi malaki yung pwedeng mahiram. Tapos mahaba yung loan terms. Pero sa dulo pala ng ating loan application ay hindi pala ganon. Hindi pala malaki yung loan amount, hindi pala mahaba yung loan terms, kundi 7 days lang, 6 days lang yung loan terms na ino-offer. Privacy Agreement and Product Qualification, SEC certified daw yung loan app na ito or certified sa Securities and Exchange Commission. Pero kasi kahit registered sa Securities and Exchange Commission yung isang loan app, kung hindi naman sinusunod yung interest na pinapataw ng SEC, yung processing fee, hindi pa rin natin masabi na legit kahit registered ito sa SEC, diba? Kagaya nga nung loan app na ito, halos nasa 35 to 45% yung service fee. So, diba? Saan ka pa? Napakalaki talaga mga beses. Kaya please lang, huwag nyo nang subukan. Mas maganda na i-consider natin na umutang sa mga friends natin, sa katrabaho, or sa kapamilya kung meron man. At, syempre, kung hindi naman talaga natin kailangan, or kung mangungutang ka para lang may pambili ka ng bagong gadgets, or yung mga bagong pang-fashion, ay huwag mo nang subukan talaga. Lalong-lalo sa loan app na ito, di ba, na may mataas na service fee. So, yung loan app po na ito ay hindi makakatulong sa atin, mas lalo pa tayong ilulubog sa utang. Ayun lang. So, anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana like nyo po yung video at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye! Subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. Declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk.